120 tayo na araw. So, ano ba 'tong, pag-aaral na 'to? Kasi 'di ba madalas nating ginagamit sa panalangin natin, "In Jesus' name", nasa huli ng ating prayer, "In Jesus' name". Kapag tayo ay mayroong hindi nagugustuhan na pangyayari sa ating buhay, like halimbawa accident or anumang situation, nabibigkas natin, "In Jesus' name". Anong ibig sabihin kapag ito'y binabanggit natin? Or kapag binabanggit ba natin ito, nalalaman ba natin yung kalakip na kapangyarihan nito? Yun po yung ating, pag-aaralan sa umagang ito. Kasi po kinuha 'to doon sa kinuha 'to sa Bible. Sa Bible naman po yung foundation scripture natin 'no, sa Acts 3. Pero yung background po kasi nito habang nagwo-worship kami noon, meron kasing kanta na I Speak Jesus. Sinasabi nung kanta na yon na, I just wanna speak the name of Jesus. Kung napakinggan niyo na po yun, over dun sa mga anxiety, mga depression, sabi pa doon, the name of Jesus is power, the name of Jesus is healing. Kaya dun sa kanta na yon, habang kinakanta yon, talagang ano ba tawag, di ko na naman bigkas. Kinilabutan. Kinala basta yung Kinilabutan. basta nahihirapan ako ibigkasin pero tumayo yung mga, buhok ko sa kamay ko habang kinakanta namin yon. Hindi naman malamig, which is mainit yun nung kasi summer 'no. Pero na-remind ako na yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus ay talagang makapangyarihan lalo na kung nauunawaan ito ng mga manampalataya. Amen? Kaya sa ating pagpapatuloy po, ito po ay kinuha, kung meron po tayong mga Biblia, ito po ay kinuha sa Acts 3. Ibigay ko po muna yung background, no? Sa Acts 3, ito po yung panahon na umakyat na si Jesus sa kalangitan, yung ascension niya, at sa Acts 2, natanggap nila yung kapangyarihan na isinugo ang banal na espiritu at sila'y napuspos ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya sa Acts 3 po, ito po yung kaganapan na si Peter and John, pumunta po sila sa templo para manalangin sa verse 1. Makita niyo po yan sa Acts 3. Pagdating po sa verse 2, meron po silang nakita na doon mo tayo sa verse 1. Sa verse 1 po kasi sinasabi dito na si Peter and John pumunta sila sa templo, sa panalanginan, sabi dito sa English, at the house of prayer. 'Di ba katulad ngayon dito, buhay panalangin. Pero tayo ay nagpi-pray kahit tayo ay nasa online. So, house of prayer. 'Yan. Meron po kasi sila sinusunod noon na prayer. Nasa ano daw sila, the ninth hour. Actually, itong Peter and John na tandem, hindi po talaga sila nagta-tandem. Kung mapapansin niyo po sa Bible, kadalasan ang magkakasama is si Peter, James, and John. Silang tatlo ang magkakasama, kasama ang Panginoong Hesukristo. During Matthew, Mark, Luke, and John. Mapapansin niyo po yan sa Gospel. So kauna-unahan na si Peter and John nagtandem. Bakit ko po yun hinighlight, no? Kasi si Peter and John, magkabaliktad po sila ng personality. Nagets nyo? Si Peter, aggressive siya. Gusto niya agad-agad at medyo matapang si Peter. Si John, kabaliktaran siya ni Pedro. Ano siya, mahinahon, mapayapa ang puso, mapagmahal, hindi siya agad-agad na hindi siya aggressive, gano'n. Pero makita niyo po dito 'no, kapag ang banal na espiritu ang nag-tandem sa kanila, perfect na tandem talaga. Amen. So, nakita niyo po ba yon sa verse 1 pa lang po yun 'no? Yun, kaya dun sa verse 2 naman, mayroong paralisado na mula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay, sabi sa verse 2, ay, paralisado na siya. Ngayon, araw-araw siyang dinadala sa templo, dun sa harapan ng templo para siya ay maghingi ng limos, alms, yung sinasabi dito. Ngayon, sa verse 3, nakita siya ni Peter and John. Again, yung tandem ni Peter and John. Kaya sabi dito, nanghingi siya ng limos sa kanila. At sa verse 4,
sabi dito, tiningnan siya ni John and Peter. Ang sabi nila doon sa pilay, tingnan nyo, tingnan mo kami, sabi niya. Kaya sa verse 5, tiningnan sila nung pilay na nag-e-expect yung pilay na makakatanggap siya ng limos sa kanila. Nasusundan niyo po? Yun po yung context nung pag-aaralan Opo. natin ngayon. Ngayon, sa verse 6, ang sabi sa verse 6, sabi ni Peter, "Silver and gold I do not have." Sa Passion Translation po, kinuha ko yung ano na yan, sabi diyan, "Then Peter said, I don't have money, but I give you this. By the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk." Sa New King James, sinabi po, "Rise up and walk." Tumayo ka at maglakad ka. 'Di ba? Hindi sinabi ng Bible kung ilang taon na yung pilay. Dun kasi sa pilay 'no, dun sa part ng pilay, kapag ikaw ay matagal na nandun sa kalagayan na yun, parang naging identity mo na. Yung halimbawa, Pedro Pilay gano'n o kaya, si ano Bingiyan. Parang naging identity niya na yung Kapansanan. kapansanan niya dahil sa sobrang tagal na nandun na siya, 'no? Pero, um, kumbaga parang sa side kasi ng Pilay parang ordinaryo lang yun na araw, 'di ba kung mapapansin natin kasi naglilimos lang siya, eh. Pero hindi niya alam na si Pedro at si John isinugo doon para siya ay pagalingin. Kaya Amen. dito po sa side ng Pilay ordinaryo lang sa kanya yon. Pero kapag ang Holy Spirit ang siyang nag-move sa mga tao, walang ordinaryong araw para sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pedro, by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. Pansinin po natin, sa buong Bible, lalo sa gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi madalas sa pagpapagaling po, hindi madalas na ang mga nagpapagaling that time is nagpi-pray. Meron lang binabanggit na salita sa kanilang bibig, for example, si Jesus, at sila ay nagsisigaling na. Kung napapansin niyo po 'yon. Pagdating naman sa Acts ng mga Apostles, gano'n din. Mapansin niyo po diyan ha, hindi po nag-pray si Peter and John. Ang sinabi lang ni Peter, "Stand up and walk." Mm. 'Yun. So, 'yan po, tingnan niyo din po 'yan, sideline lang 'yan 'no, pero tingnan niyo din po yang ano na 'yan. Do'n sa the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, 'pag sinabing Jesus, ito po ay pangalan ng Panginoong Hesus, meaning siya ay Mm. Savior, siya ay, Lord. 'Pag sinabing Christ, hindi po 'yan apelyido ni Jesus. 'Di ba katulad halimbawa ako, RV Planas, apelyido ko yung Planas, pangalan ko yung RV. Sinabi pong Jesus Christ, hindi po apelyido ni Jesus ang Christ. 'Pag sinasabi pong Christ, yan po ay Kristos, ang ibig sabihin niyan, the Anointed One. Kasi sinasabi na ibe-break niya siya yung magbe-break ng curse sa mga tao, the Anointed One, 'pag sinabing Christ. Tapos sabi diyan, of Nazareth. Ito po ay pag-identify saan nanggaling si Jesus. When in spirit, nanggaling siya sa Diyos. Nanggaling siya sa heaven. Pero 'pag sinabing Nazareth, ito ay tumutukoy sa physical niyang pinanggalingan, 'di ba? Siya ay pinanganak sa Bethlehem at siya ay lumaki sa Nazareth. 'Yun. So, by the power of the name of Jesus Christ, stand up and walk. Si Peter and John, naunawaan nila na ang kapangyarihan naunawaan nila na ang pangalan ng Panginoon, ito ay makapangyarihan. Makikita po natin na sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ay nagdadala ng power para sirain anumang karamdaman at anumang oppression ng kaaway. Amen? So,
itong dalawang apostol na 'to, nauunawaan nila, naiintindihan nila gaano kabisa ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya every time na sasabihin natin, by the power of the name of Jesus Christ, hayaan natin na sa ating isip tumatakbo din yung katotohanan at yung realidad kung ano yung sinasabi natin sa ating mga labi. Amen? Nauunawaan natin yung bisa Amen. na kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Diyan pa lang po gusto natin magtagal pero susundan naman natin, nahimay-himay naman natin, no? Amen. Amen. So again, yung salitang stand up and walk, hindi po yan prayer. Yan ay declaration nila. Ang By the galing. power of the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. Hindi malakas na prayer, hindi nanggigigil na prayer, hindi yung parang sumisigaw na sila sa prayer, hindi. As simple Nag-uutos as din, that. no? Inutusan lang nila, stand up and walk. Kapag ikaw ay kapag ikaw ay matagal nang nandoon na paralisado ka at lame ka, yung salitang stand up and walk, parang ano sa'yo 'to, parang, ha? Parang malaking question mark Insulto. sa'yo 'to, 'di ba? Parang nagugulat ka na, "Ha? Paano?" 'Di ba? Pero yung dalawang apostol na yon, si Pedro sinabi niya lang, "You need to stand up and walk." 'Di ba? Nag-walk kaya itong lalaki na ito na pilay. So, meron po tayong actually na 4 na puntos na pag-aaralan. Bago tayo pumunta do'n, ito po 'yan, para ma-picture out natin sa mga visual learner. Ito po, for example lang po 'to, ito si Pedro, ito si John, at ito yung paralisado, yung lame. Nakikita niyo po yung picture? Ayan po 'yan, papasok sila sa templo. Ayan. So, meron po tayong actually 4 na pag-aaralan ngayong, umagang ito, pero hindi ko siya pipiliting tapusin kung hindi kaya ng time. 'Yun. Kaya meron po tayong 4 na puntos dito. Unahin lang po muna natin yung salvation, healing, and deliverance. Salvation, healing, deliverance. Kasi po yung salvation, kalakip nito yung healing, at kalakip nito yung deliverance. Ito po yung point 1 natin. Kaligtasan, kagalingan, at pagpapalaya. Yan po yung pag-aaralan natin. Kasi po, kung alam na natin 'to, merong sinasabi dito sa Acts. Yan, Acts 4, pero mamaya po natin ano 'yan. Dito po muna tayo sa Acts 3. Yan, parehas po na chapter, tumalon lang po tayo ng 10 na verses, 'no? So, Acts 3:16. Um, Ate La, pabasa nga po. Nakikita niyo ba yung screen ko? Yan po, meron naman. Mhm. Faith Pabasa in po. Jesus. Faith in Jesus' name has healed this man standing before you. Wait lang, naglo-loading. It is the faith that comes through believing in Jesus' name that has made the crippled man walk right in front of your eyes. Amen. So, dito po ba sa verse 6 na 'to, nakalakad ba yung pilay? Opo. Nakalakad ba siya? Okay. Opo. So, muntik na akong madulas, sabihin ko sana nakalakad ba yung bulag? Nakalakad yung pilay. Okay. So, Ate Las, based sa binasa mo, ilang faith yung nakita mo? Faith. Isa. Isa? Are you sure? Hmm. O baka naglo-loading? Dalawa, dalawa. Dalawa. Salamat, Angelo. Ilang Oo nga, in una Jesus pala. name? Ilang in Jesus name? Dalawa. Dalawa din. Ilang believing? Believe or believing? Isa. 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 Yung salitang healed, isa rin. Isa. Isa rin. Thank you, Angelo and Ate Paula. Nag-observe kayo mabuti. So, ganyan po yung pag-aaral, hinihimay-himay. Ngayon, pumunta tayo sa faith. Di ba dalawang beses binanggit yung faith? Faith
is the substance of the things that we cannot see. It is, sabi doon sa Hebrews 11:1. Yun po, doon niyo po makikita yung pinaka-description o definition ng faith. Ito daw ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang faith po, konting English lang tayo, no? Konting English lang tayo. Ang faith, ito ay noun. Uulitin ko lang, sinabi ko na to before. Ang faith, ito ay noun. Pag sinabing noun, ito ay tumutukoy sa mga bagay, hayop, lugar at pangyayari. Noun. Noun po siya. Ang faith ay noun. Pag sinabing believe, it is a verb. Pag sinabing verb, action word. Gagalawan mo yung sinasabi. Nakita niyo po yun? Yun po yung kaibahan ng faith and belief. Magkaugnay siya, pero kapag sinasabing faith, ito ay tumutukoy lang sa panampalataya nung lalaki na pilay. Faith in Jesus' name. Faith dun sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero kapag sinasabing believe, he believed in Jesus' name, meaning to say, sa sumunod po dito, nilakaran nung pilay yung kanyang pinapanampalatayanan sa Panginoon. Nakita niyo po yung difference? Faith, tinutukoy yung Amen. klase ng faith Amen. nung lalaki. Faith niya doon sa pangalan ng Panginoong Yesus, pero hindi basta-bastang faith. Nag-act siya sa pinapanampalatayanan niya. Kaya sinasabi sa translation na to, believing in Jesus' name. Believing in Jesus' name that has made crippled man walk right in front of your eyes. So, yung mga tao na, kasi ito yung second na preaching o sermon ni Peter sa Acts po, no, pinapahayagan niya na po yung mga tao na nakakita dito, pinapakita niya na sa inyong mga mata na nakikinig, ang lalaking pilay ay nakalakad. Diba? Hindi sinabi na kung ilang taon na namamalimos yung lalaking ito. Kasi sinasabi lang ng Bible sa verse 2, mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang nanay, pilay na siya. Diba? Pero nung napakinggan niya ang salita ng Panginoon, nag-act siya, nanalig siya, kasi sabi sa Romans 10, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kailangan mo nang meron kang mapakinggan na salita ng Panginoon at ito ay magbubunga ng faith. At sa iyong pakikinig ng salita ng Panginoon, kailangan nyo napakinggan mo, ikaw ay mag-act doon sa napakinggan mong salita ng Panginoon. Kaya, ang first po dito, manampalataya doon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pangalawa, umaksyon ka doon sa napakinggan mong salita ng Panginoon. Yun ang kaibahan ng faith and believing. Pag nandun na po tayo sa series ng faith, pag-aaralan pa natin na mabusisi yan. Pero ngayon, ito po ay puntos lamang. Pero alam ko naman na nasusundan nyo, no? Amen? Amen Nasundan po. po ba o malabo? Hmm. Amen. So, faith, Malinaw po. salvation, healing, deliverance. Nandun lang tayo muna sa healing and deliverance. Pagdating dito sa Acts 4, mag-forward tayo ng isang chapter. 'Di ba? Acts 3 kanina. Ngayon po, Acts 4. Sa verse 12, familiar tong verse na to sa atin. Yung sinasabi sa Tagalog na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Kanina tinakel ko yung healing and deliverance, ngayon naman po salvation. 'Di ba? Ano lang 'to, tawag dito, parang Christian 101 lang 'to. Ito ay panimulang aralin para sa atin. Pero makikita niyo po dito na nor is there salvation and any other. Sabi nung writer at sabi ni Peter, si Peter pa rin po ang nagpi-preach dito. Ang sabi niya, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So, kung nag-observe po tayo, sinabi yung salita ditong salvation. Sa Greek po, ang salvation, ito po ay soteria. Ang ibig po sabihin niyan, protection, safe, healing, deliverance, at ikaw ay maprotektahan sa anumang kasamaan. Yun po yung sinasabi diyan about salvation. Pag sinabi naman pong save, halos magkatunog po sila, di ba? Salvation and save.
Parehas na S sa simula. Pero yung root word kasi ng salvation, yung save, ito po ay zozo. Pinag-aralan na natin to last time na kapag sinabing zozo, ito ay nakaugnay sa ating kagalingan, sa ating kaligtasan. Hindi lang yung after ng buhay mo dito sa sanlibutan, ikaw ay masave at papunta ka sa langit. Hindi lang yun ang sinasabi ng salitang save. Ito ay tumutukoy sa buhay natin ngayon habang tayo nandito. Yung Amen. protection niya, yung deliverance niya, yung Kagalingan. healing niya. Kaya makikita niyo po dito na yung salvation and save, ito po ay nakakalakip sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. 'Di ba, nung tayo ay nakarinig ng salita ng Panginoon, naunawaan natin na wala palang ibang pangalan na makakapagligtas sa atin. Hindi yung pangalan ng mga santo, hindi yung pangalan ng mga apostle, hindi yung mga pangalan ng mga churches, hindi yung pagsanib mo sa mga churches, hindi yung mga sekta o denomination, hindi pala doon ang way ng kaligtasan. Sino ang way ng kaligtasan? Jesus. Si Jesus Christ. Tanging ang Panginoong Hesukristo. Kaya naunawaan natin dito na ang pinakasentro ng kaligtasan natin ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, Amen. salvation, healing, and deliverance nakapaloob po doon sa pangalan ng Panginoong Panginoong Hesus Jesus. Kristo. So kung naunawaan natin yan, mas naunawaan natin or mas makaka-act tayo na tanging sa pangalan lang talaga ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay maliligtas, ikaw ay mapapagaling, at ikaw ay madideliver o mapapalaya sa anumang mga tanikala ng kaaway. So yan po yan. Dito po tayo mag-aano sa pangalawang puntos po natin. Hindi ko na 'to pipiliting matapos. Matatapos tayo ng exactly 6 minutes pa po, no? Dito po tayo sa prayer life. Ito yung access natin sa Diyos. Ano ang kaugnayan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ating panalangin? Kasi kasi 'di ba po 'pag tayo nananalangin sa dulo ng prayer natin, ano sinasabi natin? Sa pangalan ng Amen. In Panginoong Jesus' name. Hesukristo. In Jesus' name, sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus. 'Di ba 'yun yung palaging Amen. sinasabi natin sa dulo ng prayer natin. Meaning to say, hindi lang natin sinasabi na tapos na ako mag-pray kaya in Jesus' name, amen. Hindi po 'yun. Hindi lang 'yun yung parang way na tapusin mo yung panalangin mo. Amen. May power Kundi pala. may power at nakaka-access tayo dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kanina, sa point 1 natin, salvation, deliverance, and healing. Dito sa point 2 natin, prayer life at yung access natin sa Diyos. Tingnan po natin sa John 14:13, 14. Ang background po nito, ang Panginoong Yesus ay nagpapaalam na sa kanyang mga disipulo dahil siya ay tawag dito, siya ay aaristuhin na. Ito po yung night before his crucifixion at dito niya po sinabi yung I am the way, the truth, and the life sa John 14:6. Yan. Kaya sabi niya sa John 14:1, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong mabalisa. 'Di ba? Sa pupuntahan ko ako'y maghahanda lamang at paghahandaan ko kayo ng tahanan o ng mansyon. Kaya dito po sa 13 and 14, ito po yung kanyang 14 John 14 John chapter 14, 15, 16. Ito po yung tinagurian na final address ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo bago siya aristuhin at i-crucify. Ito po yung tinatawag na parang, di ba sa mga presidente, meron silang tinatawag na SONA, State of the Nation Address. Opo. Di ba po, may mga tinatawag silang gano'n. Ito po ang Panginoon, ito yung final address niya sa kanyang mga disciple. So, sa John 14:13, 14, binibigay ko lang po sa inyo yung context para po naunawaan nyo yung ating pinag-aaralan. Kaya pagdating sa verse 13 and 14, Ate T, nakikita mo ba yung screen ko?
Opo. Pabasa nga po. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Yan. Yun yung katibayan natin na meron tayong access sa ating Diyos. Sa ating prayer life, tayo ay merong access sa Diyos. Hindi lang natin sinasabing in Jesus' name para tapusin yung ating panalangin. Kundi mahalagang naunawaan natin sa tuwing tayo'y nananalangin, sabi ng Panginoon, whatever you ask. Dun sa whatever you ask po, mahalaga na maunawaan natin na hindi to basta-bastang whatever you ask. Kailangan yung inaas natin o kailangan sa ating bilang mga manampalataya na kapag tayo nag-aas sa pangalan ng Panginoong sa Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, naunawaan natin yung kanyang will at yung Kalooban niya. kalooban niya. Ipo-point out ko lang po yun, no? Alam ko na sabi ko na to before sa inyo. Kasi merong gumagamit nito na hindi nila naunawaan yung sinasabing whatever you ask. During 1980s po, mayroong minister sa US na married na siya, kasal na siya. Merong isang babae na minister din na hindi pa siya kasal. Ang prayer ng babae na yon, sabi niya na in Jesus name, inaas ko na mag-asawa ko yung ganitong minister. Which is, married na yung minister May na yon. asawa na. May asawa na during 1980s po. So, hindi po yun, ang Diyos hindi niya i-violate yung covenant ng marriage. Hindi niya paghiwalayin yung dalawang mag-asawa para lang ibigay doon sa nanghihingi na magkaroon siya ng asawa. Nagagets niyo po? Simple instruction, simple example lang po yan. Opo. Pero pagdating sa whatever you ask, meaning to say, nagpapasailalim ka kung ano ba yung will ng Panginoon. Hindi ka mag-aas basta-basta ng kung ano-ano. Dapat naayon sa kalooban ng Panginoon. Yan yung whatever you ask. In my name, di ba makita nyo po dito, in my name, isang beses. In the Son, isang beses. In my name, sa verse 14, isang beses ulit. So, in my name, in the Son, in my name, 3 beses po yan. Dahil sa pangalan ng Panginoon, tayo nakaka-access sa Diyos sa ating prayer life. Sa ating prayer life. Kaya makikita nyo po dito, sabi ng Panginoon sa kanyang pangako, I will do it. I will do it. If you ask anything in my name, I will do it. 'Di ba doon sa tagline ng Nike, just do it. Tama ba? Yung tagline ng Nike, just do it. Pero yung dito ang Panginoon, ang kanyang promise, I will do it. Yun yung kanyang promise. Yun yung kanyang pangako. Sa tuwing tayo ay nag-aas, na naayon sa will ng Panginoon, gagawin yun ng Panginoon. Gagawin niya. Pero gaano ka kasigurado na kapag ikaw ay lumalapit sa Panginoon, na ikaw ay nagpipray na naayon sa kanyang kalooban? Pagdating sa healing, sa salvation at sa deliverance, hindi mo pwedeng questionin kung kalooban ba ng Diyos na ikaw ay iligtas, pagalingin at palayain. Bakit? Maliwanag ng sinasabi yun ng scripture eh. Yun ay will niya. 100% na will ng Panginoon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, sa pagbabasa nyo ng Bible, meron ba kayong napansin na ang Panginoon pinahindian niya yung mga taong humihingi sa kanya ng kaligtasan? Pinahindian ba ng Diyos yung mga taong nanghihingi sa kanya ng kagalingan? Pinahindian ba ng Panginoon yung mga taong humingi sa kanya ng pagpapalaya o ng kalayaan mula sa bondage ng kaaway? Wala. Wala ka ganun makikita sa Bible. Kaya dito po mahalaga na maunawaan natin pagdating sa ating salvation, sa ating healing, at sa deliverance natin, ito ay 100% na kalooban ng Panginoon. It is God's will for you to be well. Kaya dito, sa tuwing tayo nagpipray, nag-access tayo sa Diyos, kinikilala natin ang hinihingi natin na naayon sa kanyang kalooban, God will do it. Jesus will do it. Yun yung palagi nating bigkasin. Ngayon, kung hindi ka pa sure doon sa kalooban mo na pinagpipray mo, na hindi mo alam kung will ba yun ng Diyos o hindi,
find a scripture, maghanap kayo ng salita ng Panginoon na na nagsasabi kung ano yung kalooban niya. For example, sa area ng finances or sa area ng relationship, sa area ng married, 'di ba? Maghanap ka ng scripture na tutugma doon sa kalooban ng Panginoon. Bulay-bulayin mo 'yun at ipa-mirror mo sa Diyos, Lord, kalooban mo nga ba talaga 'tong ipinagpi-pray ko sa'yo or hindi? Kasi doon, yung puso natin mapapasailalim sa kalooban ng Panginoon. Diyan po tayo magtatapos and next week ang ating pang third and pang fourth, yung authority at yung spiritual power. Hindi ko na po siya pipiliting tapusin ngayon kasi wala po tayong panahon at hayaan natin yung dalawang point lang na yon maitanim na mabuti sa ating mga kalooban. Pagmuni-munihan natin sa buong linggo para makiunawaan natin ano ba yung kapangyarihang nakaloob sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, as we close po, iiwan ko lang sa inyo to na pag sinasabi nating faith, pag sinasabi nating in Jesus name, meaning to say, naunawaan mo yung otoridad na meron ang pangalan ng Panginoong Yesus at nagpapasakop ka sa will ng Panginoon. Hindi lang ito basta-basta na sinasabi mo na in Jesus name. Nakapalakip sa pagsasabi ng in Jesus name, ang nirerepresenta nito ang Diyos na tinatawagan mo. Yung kanyang identity na siya ay Savior, na siya ay Lord, na siya ay King, na siya ay healer, na siya ay deliverer, na siya ay provider, at kung ano pa man yung maisip mo na kung sino siya, at kung sino siya na nakilala mo. Amen? Every time we speak the name of Jesus, nagtatap in tayo dun sa faith na ang presence niya ang ating tinatawagan. Yung kanyang mga pangako. Kaya, mababago yung prayer life natin once na mauunawaan natin ano ba talaga yung bisa ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, bago tayo magpatuloy po, ipag-pray lang natin ng maikli yung mga nandito, tas mamaya po yung mga wala dito, yun yung prayer life natin sa healing bago tayo mag-open mic for mga siguro 5 minutes. Okay? So, let's pray po. Tayo po ay manalangin. Pag-pray lang natin ang bawat isa sa atin. Sa mga nandito po, kung meron kayong nararamdaman sa inyong katawan, hinihiling ko na maaari nyo bang ilagay sa bahagi ng inyong katawan yung nananakit, maaring sa balakang, maaring sa paa, maaring sa mga buto-buto, maaring sa blood, sa kidney, sa liver, sa heart, sa ulo. Habang ito ay dinideklara natin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus, tayo nagtatap in sa bisa ng pangalan niya. Kaya habang aking ipapanalangin ng bawat isa, manalig tayo sa Diyos na siya ay gumagawa at kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Lord, we pray, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na ang kagalingan mo, Lord, iyong binubuhos sa aming mga manampalataya, Lord. Lord, the power of the name of Jesus, Lord, as we speak, Panginoon, naunawaan namin, Lord, yung kapangyarihan nito na nakapaloob dito, yung otoridad na nakapaloob dito, Panginoon, yung healing, yung deliverance, yung kaligtasan, Panginoon. So right now, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito, Panginoon, sa online, O God, we speak the name of Jesus, Lord. We speak the name of Jesus to heal our bodies, Panginoon, from the top of our head to the very sole of our feet, Panginoon. We speak liver to be cleansed in Jesus' name. We speak our heart to pump normally, to beat normally in Jesus' name. We speak our eyes to be healed in Jesus' name. A clear vision, a 2020 vision in Jesus' name. We speak our blood to be cleansed in Jesus' name. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa iyong dugo, Panginoon, na tumigil sa krus na Kalbaryo, Panginoon. Kami, ang mga dugo namin ay nagsigaling, Panginoon. High blood pressure, be back
to normal in Jesus' name. Low Yes, blood Lord. pressure, be back in normal in Jesus' name. Ano Yes, mang mga Lord. sakit sa balakang, sa tuhod, sa part ng aming mga Yes, buto-buto, sa Lord. anumang uri ng Ibot-sipon, buto sa aming katawan, Panginoon. we speak the name of Dehydration, Jesus. Lord. In Restoration sa Jesus' aming mga name. bones, restoration, strength in Jesus' name. Lord, sa anumang hindi namin nabanggit, Panginoon, sa aming mga Yes, Lord. nararamdaman, Panginoon. Lord, hindi na kami Tuhod, na-identify, Lord, buto, ng mga pilay, ng mga Panginoon. bingi, ng mga pipi, o Yes, anuman, Lord. Panginoon. Kami ay na-identify, Lord, na kami ay healed, Panginoon. Yes, Hallelujah, Lord. Lord. Thank you, Jesus, that as we speak Thank you, your name, Lord, sa Panginoon, kagalingan, katulad ng Panginoon. sinasabi mo, Salamat, Panginoon, Panginoon. katulad ng sinabi ni Peter, Lord, we just need to believe in the name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Salamat sa aming pagtatanim, Panginoon. Purihin ka at dakilain, O God. In Jesus' name, Amen. Amen.